Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2221 hanggang Kabanata 2230. Kabanata 2221. Pagkatapos bumalik ni Edward sa Ice Blue Knights, nagpunta siya sa silid ng impormasyon. Sinuri niya ang mga talaan ng iba't ibang pangkat ng mga kabalyero. Matapos mabilis na basahin ang mga ito, kumunat ang kanyang noo. Tumingin siya sa tagapamahala ng impormasyon at sinabi, "Ito ba ang lahat ng video na naitala sa nakalipas na buwan?" "Opo, Inspector," magalang na sagot ng tagapamahala ng impormasyon. Pagkatapos ng isang maikling pagpost, tanong ni Edward, "May mga pangkat bang nagdala ng mga sirang recorder at humingi ng bago?" "May 4 na pangkat sa nakalipas na buwan." "Opo," sagot ng tagapamahala ng impormasyon, matapos silipin ang kanyang mga tala. "May alinman sa mga insidenteng iyon ba na naiulat sa nakalipas na 2 linggo?" Tanong ni Edward bago pa man matapos magsalita ang tagapamahala. Sa nakalipas na 2 linggo, 2 pangkat ang napalitan ang kanilang recorder, ang ika-79 at ika-354 na pangkat. Ang mga pangkat na ito ay pinamumunuan ni John at Hansen, ayon sa pagkakasunod. Ang mga miyembro nila ay, mabilis na binanggit ng tagapamahala ang mga talaan ng miyembro na nasa kanyang file. Ang ika-354 na pangkat. Iyon ba ang bagong pangkat na dinala rito ng kapitan? Parang nagtatanong si Edward, ngunit masasabing rhetorical na tanong iyon. Masusing tinitigan niya ang impormasyon sa ika-354 na pangkat. "Opo, Ginoo Inspector. Espesyal ang pangkat na ito. Bagamat sila ay isang pangkat na panangga, wala sila sa listahan ng mga kabalyero na panangga. Sila ay mga pribadong gwardya ni Ginoo White," sabi ng tagapamahala. "Mga gwardya ni Ginoo White?" tanong ni Edward, habang sinusuri ang impormasyon. Isang kakaibang ekspresyon ang dumaan sa kanyang mukha habang sinabi niya, siya ay estudyante ni Knife Queen. Iyan ay kawili-wili. Nililinis pa rin ni Hansen ang Lava Valley, ngunit napakarami ng mga Xenogeneics doon, at walang paraan na makuha ng kanyang pangkat ang lahat ng ito. Si Hansen ay ipinadala roon upang mag-film, higit sa anumang bagay. Kung ang mga Xenogeneics ay hindi aktibong nagbabanta sa kanyang pangkat, karaniwan nilang iniiwan ang mga nilalang na nag-iisa. Sinundan ni Hansen ang paikot-ikot na landas ng Lava Valley na naghahanap ng mga Duke Xenogeneics. Wala sa iba ang mahalaga. Sinabihan ni Hansen si Bauer na tumuon sa pag-film ng mga nilalang na nasa ilog ng lava, at buksan lamang ang kamera sa kanila kapag pinatay nila ang mga ordinaryong Xenogeneics. Ayaw niyang mapanood ng kamera kapag pumapatay sila ng mga Dukes. Nakakahiya na hindi pa rin nahanap ni Hansen ang Beast Soul na hinahanap niya. Nakapatay na siya ng 3 Dukes sa nakalipas na 2 araw, at wala ni isa ang nagbigay sa kanya ng Beast Soul. "Mag-ingat, umatras kayo," mabilis na sabi ni Hansen, ang kanyang mga mata ay naging alerto. Nakatitig siya sa ilog ng lava, kung saan lumitaw ang isang malaking anino. Isang 10 metrong mahabang itim na gulugad ang tumaas mula sa ilog, ngunit alam ni Hansen na ang nakikita niya ay maliit na bahagi lamang ng tunay na nilalang. Lahat ay tumingin sa ilog ng lava. Ang anino ay lumalangoy ng mas malalim sa lambak, at hindi ito nagpakita ng anumang indikasyon na aalis sa agos ng lava. Gayunpaman, lahat ng mga fire Xenogeneics sa paligid ay maingat na lumayo sa pagdaan nito. Kahit ang mga bird Xenogeneics ay lumipad palayo at nagtago sa loob ng kanilang maliliit na lungga. Ang lambak ay biglang naging tahimik na tanging ang mga bula ng lava ang maririnig. Nang umalis ang anino sa paligid, bumalik ang lahat ng Xenogeneics. "Isang king-class Xenogeneic?" tanong ni Ji Ching. "Marahil." Tumango si Hansen. Siya at ang kanyang mga kasama ay nagpatuloy sa kanilang pagsulong. Sa wakas ay nakarating sila sa isang madilim na lugar sa ilog ng lava, kung saan ang agos ng lava ay nagdilim sa isang maitim na pula. May mga ibon doon na mukhang mga crane. Mayroon silang puting balahibo at pulang ulo. Napangiti si Hansen nang makita niya ang mga ito. Ngunit napakarami ng mga pulang crane na naroon. Dapat ay mayroong hindi bababa sa 1,000 mga ito, at ang pinakamahina sa kanila ay mga earls. Ang ilan sa kanila ay mga marquises, at ang iba pa ay mga dukes. Interesante kung anong beast souls ang ibibigay ng mga ito.
Inutusan ni Hansen si Bauer na mag-film sa ibang lugar. Siya at ang pangkat ay nagsimulang pumatay ng mga pulang crane. Ilang libong metro ang layo nila sa mga pulang crane nang mapansin ng mga pulang crane ang kanilang paglapit. Ang mga apoy ay sumiklab sa mga ulo ng mga ibon pagkatapos ay tumalon sa kanilang buong katawan. Lahat sila ay sumigaw, at sila ay sumugod patungo kay Hansen na parang isang barrage ng mga missile. Ang mga bala ni Hansen at ang mga pana ni Han Menger ay nakisalamuha sa mga crane habang sila ay lumalapit, ngunit nang mapatay nila ang unang crane, sumabog ito sa ere. Ang apoy ay bumulwak mula sa bangkay ng ibon na sinunog ang lupa sa paligid nito. Nako! Ang mga crane na ito ay mga kamikaze pilot. Tawagin ang Baisema, sigaw ni Hansen. Tinawag ni Han Menger ang asul na Demon Bog King na si Baisema, at maraming nasusunog na pulang crane ang sumalpok dito. Nagsimulang sumabog sila sa ibabaw nito na parang mga araw. 1,000 pulang crane ang dumating laban sa Baisema na parang mga granada. Ang eksena ay hindi kapanipaniwala na masaksihan. Parang isang walang katapusang agos ng mga fireball ang darating upang hampasin ang Baisema, habang ang malalaking pader ng apoy ay nagwawalis at sinusunog ang lahat. Ang mga taong ito ay ayaw talagang mabuhay. Pinanood ni Hansen habang ang mga crane ay patuloy na sumasalpok sa kalasag, galit sa kanilang mga maliliit na mata. Ang ugali ng mga crane ay halata na masama. Salamat na naman, ang grupo ni Hansen ay may Demon Bog King na si Baisema para sa proteksyon. Wala sa kanilang mga kasalukuyang kaaway, kahit ang mga dogs, ang makakadaan sa kalasag na iyon. May 1,000 pulang crane doon, at tumagal ng mga 10 minuto para sa lahat ng ito na patayin ang kanilang mga sarili sa ibabaw ng Baisema. Wala sa kanila ang natira, at lahat sila ay mabilis na naging abo. Nagtaka si Hansen kung paano sila nakaligtas ng matagal. Ang ibang mga Xenogeneic sa lugar ay lahat ay tumakas dahil sa takot sa mga baliw na pulang crane. Gayunpaman, isang Xenogeneic ang lumipad palabas ng lava nang walang anumang takot sa mga pulang crane. Dahan-dahan itong lumipad sa ilog ng lava, papalapit kay Hansen ng walang pagmamadali. Ang Xenogeneic na lumitaw mula sa lava ay mukhang isang gintong peacock. Ang katawan nito ay binubuo ng nasusunog na lava, at habang lumilipad ito, ang gintong lava ay tumutulo mula rito. Ang bawat patak ay tumama sa lupa na parang isang gintong paputok bago maging alikabok. Nang makalapit ito sa Demon Bog King na si Baisema, binuksan ng Peacock Xenogeneic ang bibig nito upang magbuga ng lava. Ang gintong likido ay agad na binalot ang buong Demon Bog King na si Baisema. Ang Baisema ay nasa loob ng lava nito, ngunit ang likido ay hindi sapat na mainit upang makapasa sa proteksyon ng kalasag. Iyon ba ay isang mutant Duke Xenogeneic? Nagulat si Hansen habang tinitingnan ang lava peacock na iyon. Masayang tinitigan niya ito. Buksan ang Baisema at hayaan mong patayin ko ito. Hinugot ni Hansen ang kanyang ghost teeth knife at tumakbo palabas ng kaligtasan ng kalasag. Humampis siya patungo sa lava peacock, at ang maitim na lilang knife air ay parang itutulak ng diretso sa kalaban na lava. Habang ang demonic knife ay papalapit dito, ang lava peacock ay mas agresibong nagbuga ng lava na nagpapadala ng mga bukal ng natunaw na bato sa ere. Nagawa nitong matuno ang mga knife air ni Hansen na nagulat sa kanya. Gumalaw si Hansen na parang multo na humahampas ng malambot na knife air mula sa kanyang ghost teeth knife, ngunit ang kanyang mga pag-atake ay tila hindi gumagana sa peacock. Habang sinisikap niyang patayin ang lava peacock, iwinagayway ng ibon ang mga pakpak nito. Pagkatapos ay nawala ito. Masyadong mabilis ang paggalaw nito para masundan at atakihin ni Hansen gamit ang kanyang knife silks. Ang bagay na ito ay hindi inaasahang mabilis. Kumunat ang noo ni Hansen. Kabanata 2222. Iwinagayway ni Hansen ang kanyang mga pakpak na dragon at lumipad sa likod ng lava peacock. Humampis siya ng kasing bilis ng kaya niya, ngunit ang lava peacock ay nakakaiwas pa rin sa bawat paghampas. Hindi ako naniniwalang hindi kita kayang patayin. Umiwas si Hansen sa pagbuga ng lava peacock at itinulak ang kanyang ghost teeth knife pasulong, pinaputok ang isang knife silk sa lava peacock, ngunit nagawa ng peacock na madaling umiwas sa knife silk net, at hindi man lang ito nakadampi sa katawan nito. Inilagay ni Hansen ang kanyang ghost teeth knife at kinuha ang kanyang spell pistols. Pinaputukan niya ang peacock na parang baliw, ngunit ang gintong peacock ay nakakaiwas sa bawat bala na nagiiwan ng bakas ng gintong alikabok sa kanyang ginagalawan. Ano man ang pagtatangka ni Hansen na atakihin ang peacock, hindi niya ito matamaan. Habang nakikipaglaban ang lava peacock kay Hansen, hinailan ni Han Menger ang tali ng kanyang pana at nagpakawalan ng pana.
Umiwas ang Peacock sa mga pag-atake ng pistol ni Hansen, ngunit habang ginagawa iyon, inilagay nito ang sarili sa mas mahirap na posisyon. Ang pana ni Hanmenger ay nasa landas ng pagbangga sa Peacock bilang resulta, ngunit bigla, iwinagayway ng Peacock ang mga pakpak nito. Gumawa ito ng kakaibang kurbada sa tela ng espasyo na parang upang ibaluktot ang dimensyon. Sa paggawa nito, nagawa nitong umiwas sa pana ni Hanmenger. Ang lakas! Nagulat si Hansen, ngunit kumunat lamang ang noo ni Hanmenger. Beats! Ay teleport ni Wang Fujing ang kanyang katawan sa likod ng Lava Peacock at naghanda na sumuntok sa likod nito, ngunit iwinawagayway ng Peacock ang mga balahibo nito at umiwas din sa pag-atake nito. Hawak ni Ji-Ching ang kanyang Doke-class Galactic Shrimp Sword. Iwinasiwas niya ang ilang sword light sa Peacock, ngunit nagawa din nitong umiwas sa mga ito. Si Hansen at ang iba pa ay sabay-sabay na nakikipaglaban sa Lava Peacock, ngunit wala sa kanila ang nakakadikit o nakakagulo man lang ng isang buhok ng nilalang. Ang Peacock ay parang apoy na patuloy na nagbabago sa sayaw ng mga alon nito. Patuloy itong lumilipad sa isang baluktot na paraan sa pamamagitan ng pagbaluktot ng espasyo. Ang lava ay humahampas sa lahat ng dako na nagudyok kay Hansen na umatras ng kaunti. Pang! Sinuntok ni na Hansen at Wang Fujing ang kanilang Jade Drum at nagpadala ito ng dalawang malalakas na sonic shockwaves. Tumama ito sa Lava Peacock, ngunit ginawa lamang nitong mas mainit ang lava. Ang shockwave ay nagawa lamang na itulak pabalik ang ilan sa mga splash ng lava. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang Doke-class Jade Drum lamang. Ang mga sonic powers nito ay hindi sapat upang makapinsala sa Mutant Doke Beast. Hayaan mong gawin ko, sigaw ni Hanyan. May hawak siyang Marquis Galactic Shrimp Sword. Ang kanyang katawan ay kumikinang ng puting liwanag at ang kanyang buhok ay naging mahaba. Mukhang may Diyos na direktang nagbabantay sa kanya. Humampis si Hanyan sa Lava Peacock na nagpakawala ng isang invisible sword light. Kasabay nito, tinamaan ang katawan ng Peacock. Nagdulot ito ng pagbuhos ng mas maraming lava. Ang Falsified Sky Sutra ay gumagana upang maghatid ng isang absolute heat gaya ng dapat sana. Hindi masundan ni Hansen at ng iba pa at mapanatili ang mabaliw na bilis ng Lava Peacock, at habang hindi rin kayang gawin ni Hanyan, hindi niya kailangan. Kapag pinakawalan ng sword light, tiyak na tatama ito sa Peacock. Patuloy na iniwagayway ni Hanyan ang kanyang espada, na nagdudulot ng maraming invisible sword lights na sumasalpok sa Lava Peacock para sa mga siguradong tama. Ang lava na dala nito ay patuloy na bumubulwak sa paligid. Ngunit habang naghahatid nga siya ng mga tama, ang kanyang mga pag-atake ay hindi gaanong epektibo. Pagkatapos ng lahat, si Hanyan ay isang Earl lamang. Kahit na mayroon siyang Super God Body at ang kanyang Falsified Sky Sutra ay naka-equip, ang pakikipaglaban sa isang duke ay hindi pa rin ito sapat. 0. Nang makita ni Hansen na napatunayan na epektibo ang Falsified Sky Sutra, naisip niya si Zero. Siya ay isang Marquis at taglay niya ang parehong kapangyarihan. Narinig ni Zero ang utos ni Hansen at ginamit ang kanyang mga lilang mata at hinugot ang bone knife. Nais ng Lava Peacock na matuno ang bone knife sa pamamagitan ng pagpapakawala ng agos ng lava dito, ngunit pagkatapos ay nawala ang bone knife. Nang muling lumitaw, ito ay tumusok sa dibdib ng Peacock. Blurg! Ubo ng Peacock ang isang balde ng dugo na mukhang lava. Sa pagkakataong ito, nasugatan na ang kanilang kalaban. Pagkatapos ay lumipad ang katawan ni Zero sa kalangitan sa isang magandang pagkuha ng kanyang bone knife. Lumipad siya pababa sa Peacock na nais na tumalon sa lava at gumaling at hiniwa ang dibdib ng nilalang. Isang nasusunog na apoy na may gintong dugo ang nagsimulang bumulwak mula sa sugat. Nagdulot ito ng pagyayelo ng Peacock sa kanyang kinatatayuan sa ere. Patuloy na pinaputokan ni Hansen ang lubhang nasugatang Lava Peacock. Ang bawat bala ay tumama sa katawan nito, at ang mga kapangyarihan ng Break 6 Skies ay pinakawalan. Nagresulta ito sa pagsabog ng Peacock. Xenogeneic Doke Hunted. Goldfire Peacock, Xenogeneic Gene Found. Nakuha ang Goldfire Peacock Beast Soul. Nagulat si Hansen. Hindi niya inaasahan na mapatay ang Goldfire Peacock ng ganoon kabilis. Hindi ito isang mutant Xenogeneic, at habang ito ay ipinahayag na isang ordinaryong Doke lamang, tiyak na mabilis ito. Si Hansen, nang marinig na nakakuha siya ng Beast Soul, ay masayang-masaya. Mabilis niyang tiningnan kung anong uri ng Beast Soul iyon. Duke-class Beast Soul Goldfire Peacock, uri ng paglipad. Tumigil ang puso ni Hansen. Isang hanay ng mga pakpak ng Peacock na mukhang gintong lava ang lumitaw sa likod ni Hansen. Isang kaunting paghawak ay maaaring magpalipad kay Hansen ng napakalayo at napakatulan.
Tuwing bumibilis siya, maibubuga niya ang isang agos ng apoy na maaaring ibaluktot ang tela ng espasyo sa paligid nito. Isang flying beast soul ay mabuti, ngunit mayroon na ako ng aking mga pakpak na dragon. Hindi ko kailangan ang beast soul na ito. Bumantong hininga si Hansen, at pagkatapos ay ibinigay niya ang Goldfire Pickup Beast Soul kay Hanyan. Dahil siya ay isang Earl lamang, ang kanyang kaligtasan ay mas madaling masiguro gamit ang Goldfire Pickup Beast Soul. Patuloy na naghanap si Hansen ng higit pang mga nilalang na pangangaso, at bagaman nagawa niyang mangolekta ng ilang Fire Element Bird Beast Souls, wala ni isa ang uri ng sandata na kanyang ninanais. Ang mga Fire Weapon Beast Souls ba ay napakahirap makuha? Nakaramdam ng pagkadismaya si Hansen. Ang Lava Valley ay may maraming Firebird Xenogeneics. Alam niya kung anong uri ng Beast Soul ang iaalok nila, ngunit wala ni isa ang kanyang ninanais na sandata. Halos oras na para bumalik siya, kaya nagpas siyang umatras si Hansen. Bumalik siya sa base, umaasang makakapagpatuloy pa sa susunod at tingnan kung ano ang kanyang makukuha noon. Hansen, mabuti na nakabalik ka na. Ang iyong pangkat ang tatanggap ng isang bagong karagdagan. Pagkatapos bumalik sa base, tinawag si Hansen ng Ice Blue Night King. Wala ba tayong kasunduan na nagsasabing hindi mo maaaring dalhin ang sinuman palayo? Kumunat ang noo ni Hansen. Siyempre naaalala ko, hindi namin dinadala ang iyong mga tao palayo. Hindi mo naman sinabi na hindi tayo maaaring magdagdag ng mga miyembro sa iyong pangkat. May tiwala ako sa iyo, kaya't nakahanap ako ng isang makapangyarihang kaalyado para sa iyong pangkat na makikinabang sa iyo at sa iba pa. Ngumiti ang Ice Blue Night King habang nagsasalita siya. Maaari ko bang tanggihan ang karagdagan? Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Hansen. Hindi, ito ay isang utos. May ganap na katiyakan na nagsalita ang Ice Blue Night King. Habang may nais pang sabihin si Hansen, dumating ang isang babae. Naglakad siya sa harap ng Ice Blue Night King, yumuko, at sinabi, Ginoon Knight, bati mula kay Byway. Si Hansen, nang makita ang babae, ay nagulat. Iyon ang babaeng Extreme King na kanyang nakasalamuha sa Narrow Moon. Ninakaw ni Hansen ang Destroyed Bible mula sa kanya. Kabanata 2223. Night King, ang bagong miyembro na sinasabi ninyo ay siya ba? Nakatingin kay Byway si Hansen na parang nagtataka. Oo, si Byway ang pinakabagong karagdagan sa inyong pangkat. Pakikipagtulungan ninyo siya. Ngumiti ang Ice Blue Night King. Night King? Kung wala nang ibang pag-uusapan, babalik na ako at maghahanda, malamig na sabi ni Byway. Sige, tumango ang Ice Blue Night King. Malamig na umalis si Byway sa silid. Samantala, nagkunwari si Hansen na nalulungkot habang muling nagsalita sa Ice Blue Night King. Night King, nakita ninyo iyon. Hindi man lang niya kayo nirerespeto. Paano ko kaya mapamamahalaan ang isang taong tulad niya? Ibigay ninyo na lang siya sa ibang grupo. Hinawakan ng Ice Blue Night King ang balikat ni Hansen bago umupo. Nagsalin siya ng tsaa at sinabihan si Hansen na umupo at sumama sa kanya. Alam ni Hansen na may sasabihin sa kanya ang Ice Blue Night King, kaya sumunod siya at umupo. Uminom ng tsaa ang Ice Blue Night King at sinabi, hindi ko siya ibinibigay sa inyong pangkat para mapamahalaan. Sasama siya sa inyo dahil nais kong protektahan ninyo siya. Sino siya? Tanong ni Hansen na nakakunot ang noo. Siya si Reyna Byway. Maaaring hindi ninyo pa narinig ang pangalan niya noon, ngunit tiyak na alam ninyo ang ibig sabihin nito, sabi ng Ice Blue Night King. Isang anak na babae ng isa sa mga hari ng Extreme King. Agad na naunawaan ni Hansen kung bakit siya ganoon kamayabang. Kung siya ay anak na babae ng isang hari ng Extreme King, mayroon siyang kakayahan na kumilos sa paraang ginagawa niya. Nagkamali siya, kaya't ang isang hari ay naghahangad na parusahan siya sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanya rito. Ngunit nais din ng hari na magsanay pa siya. Habang dapat gawin iyon, hindi ko kayang hayaang may masamang mangyari sa kanya, kaya dapat mong tiyakin na nananatiling protektado siya. Kung may mangyari sa kanya, pareho tayong mamamatay. Ngumiti ang Ice Blue Night King. Bakit hindi kayo maghanap ng isang high-level knight para mag-alaga sa kanya? Pagdududa ko na may magagawa ako para protektahan siya. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Hansen, at naisip niyang masama ang gawaing natanggap niya. Kung may isang king class na kasama na nagpoprotekta sa kanya, hindi siya magkakaroon ng pagkakataong magsanay. Bukod pa rito, puno siya ng pagmamataas. Hindi niya iyon papayagan. Bumantong hininga ang Ice Blue Night King. Ang Ice Blue Knights ay may maraming backup teams. Tiyak na hindi ninyo kailangang umasa sa mga tagalabas na tulad natin. Hindi ba ninyo sa tingin ay mapanganib na pagkatiwalaan ang mga tagalabas ng ganoong kaalagang responsibilidad?
Tumingin si Hansen sa Ice Blue Night King habang nagsasalita siya. Tumingin pabalik sa kay Hansen ang Ice Blue Night King, at pagkatapos ay nagsalita siya sa isang kakaibang tono ng boses. Hansen, alam mo ba kung sino ang pinagkakatiwalaan ko sa Ice Blue Knights? Siyempre alam ko. Ang inyong mga tauhan, sabi ni Hansen. Umiling ang Ice Blue Night King at ipinagpatuloy ang kanyang pagtitig kay Hansen. Sinabi niya sa kanya, ikaw iyon. Ikaw ang pinagkakatiwalaan ko. Bibiro ninyo yata ako. Kakakilala ko lang sa inyo, bago pa matapos magsalita si Hansen, pinigilan siya ng Ice Blue Night King. Pakiusap, huwag isipin na nagbibiro ako tungkol dito. Hindi ka pa nakarating sa posisyon ko. Hindi mo maiintindihan ang mga dahilan kung bakit ikaw lang ang mapagkakatiwalaan ko. At kaya, pinapaalagaan ko sa iyo si Reyna Byway. Kung mabuhay siya, mabubuhay ka. Kung mamatay siya, mamamatay ka. Ikaw ay isang matalinong bata, kaya naniniwala akong alam mo ang gagawin. Tinapik ng Ice Blue Night King si Hansen sa balikat at pagkatapos ay umalis sa opisina. Ayaw ni Hansen na mabigatan ng mga problema ng ibang tao na tulad noon, ngunit malinaw na ipinaliwanag ng Ice Blue Night King na ang kanyang mga problema ay hindi lamang nakasalalay sa mga rebelding Xenogenics. May mga problema na nagmumula sa panloob na gawain ng Ice Blue Knights. Ngunit ang Ice Blue Night King, matapos bigyang diin ang pangangailangan na gawin ni Hansen ang iniutos sa kanya, ay nagdulot kay Hansen na mawala ang pag-aatubili at tanggapin ang gawain. Patuloy na nag-iisip si Hansen habang naglalakad pabalik sa kanyang silid. Lumakas ang tibok ng kanyang puso, at lumiit ang kanyang mga mata nang malapit na siya roon. Lahat ng mga balahibo sa kanyang katawan ay tumayo. Walang nakakatakot na kapangyarihan ang umaatake sa kanya, at wala ring dayuhang presensya, ngunit naramdaman ni Hansen na parang pinagmamasdan siya ng isang ahas. Pakiramdam niya ay nasa panganib siya bigla. Tumingin si Hansen sa unahan, at doon niya nakita ang isang payat na katawan na papalapit mula sa unahan. Iyon sana ay isang dalisay na lalaking Extreme King, ngunit ang kanyang presensya ay nakatago. Dahil sa hindi mapagpasyahan ang kanyang antas, ang lalaki ay mukhang isang ordinaryong tao. Ang maisla na mukha ng lalaki ay parang isang eskultura ng jade na maingat na ginawa ng mga kamay ng isang tunay na master. Ang kanyang kulay gintong buhok ay maayos, at ang mukha ay may mga mata na kasing lalim ng mga lawa na maaaring sumalamin sa mundo at mga taong kanilang tinitignan. Mukhang maganda. Siya ay isang nakakagulat na perpektong lalaki. Habang tila napakasaya niya, hindi maiwasang mapasigaw si Hansen sa loob sa potensyal na panganib sa kanyang paligid. Lumapit si Hansen sa lalaki, at tinitigan ng lalaki si Hansen. Habang malapit na silang magdaanan, huminto ang lalaki at malamig na nagsabi, nakita mo na ba ang sekretong taglay ng stone plate? Ano ang sinabi mo? Nagulat si Hansen. Huminto siya at tumingin sa kanya. Ngumiti ang lalaki kay Hansen, at para sa isang taong tulad ni Hansen, ang ngiting iyon ay kasing init ng araw. Matutunaw nito ang pinakamalamig na mga bloke ng yelo, at kung siya ay nakikipag-usap sa isang babae, gagawin ng babaeng iyon ang anumang iuutusan niya sa kanya. Wala nang sinabi si Hansen. Ngumiti lamang ang lalaki at naglakad na lampas kay Hansen. Edward. Hindi tumingin si Hansen sa lalaki. Nagpatuloy lang siya. Diretso siyang naglakad sa kanyang silid. Hindi pa niya nakita ang lalaking iyon noon, ngunit mabilis niyang naunawaan na si Inspector Edward iyon. Mukhang alam niya na ako ang kumuha ng stone plate. Ano kayang nakakainis at mapanganib na lalaki? Kung siya ay isang inspector, ibig sabihin ay dapat siyang isang king, naisip ni Hansen sa sarili. Pumasok si Edward sa isang silid. May isang Ice Blue Knight doon na nakatingin sa isang camera recording. Ang video ay nagpapakita ng pagkikita ni Hansen at Edward. Likas ang kanyang mga reaksyon. Hindi mukhang nagkukunwari siya. Marahil ay mali tayo, sabi ng Ice Blue Knight. Tumingin si Edward sa video at tumawa na parang sinag ng araw sa tagsibol. Tama tayo, sa totoo lang. Siya ang kumuha ng stone plate. Bakit? Tumingin ang Ice Blue Knight kay Edward na may pagdududa. Masyadong likas ang kanyang pagkilos nang makita niya ako. Hindi maraming Marquesas ang nakakapanatiling ganoon kalikasan kapag nakikita nila ako. Mas likas sila, mas kainahinala sila. Tinitigan ni Edward ang mukha ni Hansen sa screen. Hindi ko alam na pumili si Knife Queen ng isang kawili-wiling estudyante. Dapat ba tayong kumilos? Hindi ipinahayag ng Ice Blue Knight ang kanyang mga iniisip sa pagtatasa ni Edward, kaya itinanong niya iyon. Hindi. Nasa dito pa rin ang Ice Blue Night King at si Ginoo White. Hindi tayo makikipaglaban habang nandito sila. Tumawa si Edward. Ngunit ito ang mga sistema ng kaguluhan, kaya hindi naman parang makatatakas siya.
Kawili-wili siya, ngunit isang markis lamang siya. Sa makatuwid, mahina siya. Ginoo Inspector, sa tingin ninyo ba ay isa siya sa mga tao ni Ginoo White? Tanong ng Ice Blue Knight. Hindi. Kung siya ay isa, si Ginoo White ang may hawak ng bagay ngayon. Sa tingin mo ba ay mananatili pa rin si Ginoo White sa mga kabalyero at bibigyan tayo ng pagkakataong makuha ito pabalik? Tumingin si Edward sa mukha ni Hansen na may interes. Nakakatawa itong lalaking ito. Kung kinuha niya ang relic, dapat nating makuha ang relic pabalik bago malaman ng ibang mga kabalyero. Kung hindi, magiging nakakainis ito. Kabanata 2224. Pagkatapos bumalik sa kanyang silid, tinawag ni Hansen si Little Angel. Sinabihan niya ito at ang iba pa niyang mga kasama na maging maingat at huwag nang mag-isang lumabas pa. Nakakatakot ba talaga si Edward? Kung hindi siya nang ahas na pumunta rito at magnakaw ng gamit, ano ang dapat nating katakutin? Medyo nalilito si Ji Ching. Ang katotohanang hindi siya pumupunta at nagnanakaw ng gamit ang pinaka-nakakatakot. Ngunit kahit na ano, bago maayos ang bagay na ito, walang sino man ang dapat mag-isa. Seryosong nagsalita si Hansen. Kinabukasan, dinala ni Hansen ang kanyang pangkat pabalik sa Lava Valley upang ipagpatuloy ang kanilang paghahanap. Ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang magawa kundi dalhin si Baiwei kasama niya. Ibig sabihin, ang gawain ay magiging mas hindi mahuhulaan dahil sa isang kadahilanan ng mga hindi alam. Sa kabutihang palad, si Baiwei ay hindi isang taong madaldal. Ang ginawa niya lang ay sumunod sa kanila, na kumikilos na parang wala siyang pakialam sa nangyayari. Kaka-rating lang nila sa rehiyon ng Lava Valley nang humakbang si Baiwei pasulong at sa unahan ni Hansen. Mula ngayon, ako ang magiging leader ng pangkat na ito, sabi ni Baiwei kay Hansen sa isang napakama-autoridad na tono. Bakit? Parang gusto tumawa ni Hansen sa kanya. Dapat mong pamilya rin ang iyong sarili sa aking pagkatao, malamig na sabi ni Baiwei. Anong pagkatao? Alam ko lang na ikaw ang pinakamalaking baguhan sa pangkat na ito, at ikaw ang hindi karapat-dapat maging leader sa atin. Tinuwanan siya ni Hansen at wala siyang sinabi na nagmumungkahi na alam niya ang tungkol sa kanya. Habang nagkukunwaring hindi alam ang kanyang pagkatao at titulo, malaya si Hansen na ituring siyang baguhan. Kung nilinaw niya na alam niya kung sino ito, parang binubuli niya lang ito. May pagkakaiba. Natigilan si Baiwei sa pagtutol. Tumingin siya kay Hansen at tumango. Sige, sa ganoong kaso, ako, bilang isang baguhan, ay hamon ko kayo. Kung matatalo kayo, ako ang magiging leader ng pangkat na ito. Wala na kayong magagawa kundi sundin ako. Hindi. Tinanggihan ni Hansen ang kanyang panukala. Natatakot ka ba? Malamig na tinitigan ni Baiwei si Hansen. Ikaw ang pinakamahina sa pangkat, samantalang ako ang kapitan. Ako ang pinakamalakas na naririto. Kung gusto mong hamanin ako, kailangan kong makita kang talunin muna ang aking mga kasama. Itinuro ni Hansen sina Han Menger at ang iba pa. Sige, dalhin mo silang lahat, malamig na sabi ni Baiwei. Hindi niya masyadong nagustuhan ang sinabi ni Hansen. Baguhan ay baguhan. Ang baguhan ay hindi alam kung sino ang boss. Bumantong hininga si Hansen, at pagkatapos ay lumingon kay Han Menger. Menger, turuan mo ang baguhang ito kung paano rumspeto sa kanyang superior. Huwag mo siyang masyadong sasaktan. Ayaw nating patayin siya. Si Baiwei, nang marinig ang sinabi ni Hansen, ay nagalit, ngunit nanatili siyang ganoon sa kanyang panlabas na anyo at malamig na tumawa. Hindi ninyo ako hahamunin ng harapan, kaya naman isang babae ang inyong tinutulungan. Masyadong malawak ang inyong imahinasyon. Ito ang aking anak na babae. Kung kaya mo siyang talunin, maaari mo na akong hamanin. Tumawa si Hansen. Si Han Menger, matapos marinig si Hansen, ay humakbang pasulong at lumabas sa grupo. Naglakad siya sa harap ni Baiwei. Wala siyang pakialam kay Han Menger, at wala rin siyang pakialam kay Hansen. Naisip niya na halos wala ng kapangyarihan si Hansen para makipaglaban sa kanya. Naniniwala siyang ang kanyang kalaban ay isang hamak na tauhan ni Hansen, at dahil mukhang bata siya, wala siyang dapat ikabahala. Nang hilahin ni Han Menger ang tali ng kanyang pana, nagmukhang malalim si Baiwei. Ang buong katawan niya ay nagkaroon ng imahe ng isang nakikipaglaban na leopardo. Tinitig niya si Han Menger, hindi na may paghamak at pagkamaliit. Mayabang si Baiwei, ngunit hindi siya bobo. Sa katunayan, siya ay isang napakamatalinong individual, at sa sandaling hilahin ni Han Menger ang tali ng kanyang pana, nakaramdam siya ng pagbabanta, kaya nagtipon siya ng lakas sa kanyang mga kamao. Wala siyang pakialam sa mga reaksyon ni Baiwei.
Hinailan niya lamang ang kanyang tali hanggang sa pinakamalayo nito, at nang bitawan niya ang kanyang daliri, ang pana ay mabilis na lumipad sa harap ng mukha ni Bai Wei. Malamig ang hitsura ni Bai Wei at sumuntok patungo sa itim na pana. Ito ang Extreme King's Final Punch. Ito ay nasa top 5 nanograms pinakamalakas na fist skill sa universo. Sumasabog ang suntok mula sa kanyang mga kamay, at madali niyang mapapuputol ang isang buong bundok kung sasaktan niya ang isa. Nang makita na ito ay babangga sa kamao ni Bai Wei, biglang nawala ang pana sa paningin ni Bai Wei, at nang muling lumitaw, ito ay tumutusok sa kanyang tiyan. Nanatiling hindi nagbabago ang mukha ni Bai Wei. Nang matamba ang kanyang katawan, ang kanyang kamao ay naging napakahirap na tamaan ang pana. Ang buong aksyon ay isinagawa ng maayos, at walang sandali ng pag-aalinlangan o kaba. Boom! Isang itim na araw ang sumikat kung saan siya nakatayo, at si Bai Wei ay talagang napasabog palayo. Nasira ang kanyang baluti, at ang ilan sa kanyang buhok ay nasunog. Tanging ang buhok sa ilalim ng kanyang helmet ang naligtas sa pagkasunog. Magiging kalbo siya kung hindi. Nagbago ang mukha ni Bai Wei. Isang apoy ng gintong liwanag ang biglang binalot sa kanyang buong katawan, kaya ang pagsabog ay hindi ganap na sinira ang kanyang baluti. Ngunit kahit na ganoon, tumulo ang dugo mula sa sulok ng kanyang mga labi, at nangangahulugan iyon na nasugatan siya. Hindi kailanman naisip ni Bai Wei na ang isang pana na pinaputok ng isang tao mula sa isang backup team ay maaaring maging kasing lakas noon. Kahit ang Extreme King's Final Punch ay hindi kasing lakas ng panang iyon. Hindi talaga niya mapaniwalaan ang nangyari, ngunit totoo naman iyon, at nawala na ni Bai Wei ang kanyang bentahe. Pagkatapos ay kinuha ni Han Menger ang tali ng kanyang pana ng paulit-ulit. Ang mga pana ay kumikislap pasulong na parang mga kidlat. Napigilan si Bai Wei ng susunod na ilang pana, at walang pagkakataon para makalapit kay Han Menger. Ang Geno Arts ng isang Extreme King ay napakalakas, at gayunpaman ang Extreme King Final Punch ni Bai Wei ay medyo mahina kaysa sa mga pana ni Han Menger na may Break 6 Skies at Destroyed Bible. Hindi naman siya mahina para masira. Pinanatili ng pana ni Han Menger si Bai Wei sa disbentahe, ngunit hindi siya natatalo. Malakas siya, at kakaunti lamang ang mga Marquesas ang makakatalo sa kanya. Tama na, sinenyasan ni Hansen si Han Menger na umatras. Wala pa namang nanalo. Tumingin si Bai Wei kay Hansen. Tumawa si Hansen at sinabi, natalo ka. Pinilit mong gamitin ang isang Geno Art at gumastos ng 10 beses na mas maraming kapangyarihan kaysa kay Han Menger. Kahit na ganoon, hindi mo kayang labanan ang pagpapakawala ng mga panang iyon. Maaaring pantay ito ngayon, ngunit maaga o huli ay matatalo ka. Ito ay isang kompetisyon, tandaan. Hindi ito deathmatch, kaya hindi na natin kailangang magpatuloy. Wala nang masabi si Bai Wei. Tama ang sinabi ni Hansen sa kanya, kaya hindi niya ito maitatanggi. Kung hindi mo kayang talunin ang aking anak na babae, magsanay sa susunod na ilang taon. Gawin mo iyon, at baka bigyan kita ng pagkakataong hamanin ako. Malinaw na nagsalita si Hansen nang hindi itinatago ang anumang bagay. Sinadyang durugin ni Hansen si Bai Wei para mapanatili ang kanyang pamumuno sa grupo. Kung si Bai Wei ang mamumuno, hindi kayang manghuli ni Hansen ang mga Beast Soul sa paraang nais niya. Hintayin mo lang. Tatalunan ko kayong dalawa, malamig na sabi ni Bai Wei. Hindi na niya ipinagpatuloy ang kanyang pagpupumilit na maging leader. Halata namang hindi gaanong kalmado si Bai Wei gaya ng hitsura niya. Tumingin siya kay Han Menger na may isang komplikadong tingin. Pagkatapos ay tumingin siya kay Hansen. Hindi siya makapaniwala na ang malamig na babaeng iyon na may pana ay anak ni Hansen. Kabanata 2225. Sa labas ng Ice Blue System, si Night River King ay nasa kalagitnaan ng pagpatay sa isang grupo ng mga Xenogenics na nagpaplano na sumalakay. Namutla ang kanyang mukha hindi nagtagal, at naiwan siyang hinihingal. Matapos siyang mapilitang sumama sa Ice Blue Knights, si Night River King ay napilitang sumama sa mga nangungunang hanay upang maging unang bantay sa anumang Xenogeneic enclaves na nais lusubin ang sistema. Ang pakikipag-ugnayan na ito, gayunpaman, ay mayroong masyadong maraming Xenogeneics na dapat harapin. Kahit ang mga hari na tulad niya ay naiwan na pagod pagkatapos ng laban, at kung paano ito araw-araw, hindi niya matiis kung paano ang mga bagay ay gumagana para sa kanya. Si Hansen ay isang gago. Kung mabibigyan ako ng pagkakataon, papatayin ko siya. Tahimik na sinumpa ni Night River King ang kanyang karibal. Sino ang nandito? Tumingin si Night River King sa isang pasilyo dahil sa naalerto. Gusto mong patayin si Hansen. Bibigyan kita ng pagkakataong hinahanap mo. Isang lalaki ang lumapit sa kanya na nakangiti. Ginoo Inspector, ano ang ibig ninyong sabihin?
Nang makita si Edward, nagulat si Night River King. Nagdulot ito sa kanya ng malaking kunot noo. Lumapit si Edward kay Night River King at sinabi, kumuha si Hansen ng isang bagay na pag-aari ko, ngunit ang Ice Blue Night King at si Ginoo White ay nasa paligid. Bilang resulta, hindi ako makakapunta at papatayin siya ng mag-isa. Kung ikaw ay may pag-iisip na patayin din si Hansen, maaari tayong makipagtulungan. Bibigyan kita ng eksaktong pagkakataong kailangan mo para patayin siya. Itinaas ni Night River King ang kanyang labi at sinabi, nagbibiro kayo. Ito ang Ice Blue Knights. Kung mayroon kayong taong hindi ninyo kayang patayin, bakit ko gagawin ang panganib na iyon? At higit pa rito, isang conscripted knight lamang ako. Ngumiti si Edward at sinabi, sa susunod na 2 araw, magsasaliksik ako ng isang bagong sistema kasama si Ginoo White at Ice Blue Night King. Maaari kitang ipadala sa Planet Ice Block, at kung ang iyong pagpatay ay sapat na malinis, matitiyak kong walang makakaalam na ikaw ay nasa lugar na iyon. Kailangan mo namang kumuha ng isang bagay para sa akin. Pagkatapos noon, maaari ko ring makasama ka sa aking trabaho. Alam mo, inilagay ka ni Ice Blue Night King dito para kay Hansen. Para mapasaya siya, ngunit hindi ka naman karapat-dapat sa ganoong pagtrato. Ang mukha ni Night River King ay nagkaroon ng iba't ibang ekspresyon. Tumingin siya kay Edward, hindi sigurado kung gagamitin at itatapon siya pagkatapos makuha ni Edward ang kanyang hinahanap. Bumantong hininga si Edward. Tumingin siya kay Night River King. Hindi mo kailangang gawin iyon, ngunit nasa masamang posisyon ka na kay Ginoo White at Ice Blue Night King. At ngayon tinatanggihan mo ako at ang aking solusyon. O, ang iyong kapalaran ay labis na kinakaalala ko. Ang puso ni Night River King ay patuloy na tumatalon. Ang Ice Blue Knights ay may 3 pangunahing tauhan. Nariyan ang Ice Blue Night King, Edward, at si Ginoo White. Si Ice Blue Night King at si Ginoo White ay nasa panig ni Hansen. Kung ininsulto ni Night River King si Edward, mahihirapan siyang mahulaan kung paano siya makakaligtas sa tagal ng kanyang paglilingkod sa Ice Blue Knights. Ituturing siyang kaunting higit pa sa kanya na panggatong. Magiging mapapalitan siya. Ginoo Inspector, hindi sa ayaw kong patayin si Hansen. Sa katunayan, gusto ko siyang buhay na balatan. Ang bagay ay, hindi ko talaga siya kayang patayin. Mayroon siyang napakamabisang shield treasure na kahit ang aking kapangyarihan ay hindi kayang masira, sabi ni Night River King habang nakayuko. Oo, narinig ko na iyon. Ngunit huwag kang mag-alala, mayroon akong inihanda para sa iyo. Matapos sabihin iyon ni Edward, binigyan niya si Night River King ng isang bagay. Dalhin mo ito. Tinitiyak ko sa iyo na magagawa mong masira ang shield treasure ni Hansen. Kung wala ang kanyang kalasag, tiyak na madali mo siyang mapapatay. Ngunit tiyaking malinis ang iyong pagpatay. Kung hindi, walang paraan na matitiyak ko ang iyong kaligtasan. May hawak si Night River King na metal na figure na halos kasing laki ng kamay. Patuloy niyang iniisip kung ginagamit siya ni Edward at pagkatapos ay tatahimik siya kapag natapos na ang lahat. Mukhang alam ni Edward kung ano ang iniisip ni Night River King, kaya malamig niyang sinabi, kung hindi dahil kina Ice Blue Night King at Ginoo White na binabantayan ng aking mga tao, hindi ko hihilingin ito sa iyo. Ngunit sa pamamagitan ng pag-akit sa kanila kasama ko, binibigyan kita ng tanging pagkakataong makukuha mo. Kailangan mo lang tandaan na kunin ang bagay na iyon para sa akin. Kung hindi, papatayin kita. Kinagat ni Night River King ang kanyang mga ngipin at yumoko. Huwag kayong mag-alala, Inspector. Kung si Hansen ang may hawak ng bagay, tiyak na ibabalik ko ito sa inyo. Maghanda ka na. Sa loob ng ilang araw, may mga taong pupunta para sunduin ka. Tandaan, magkakaroon ka lamang ng isang pagkakataon dito. Gawin itong mabilis at malinis, at para sa pag-ibig sa lahat, huwag mag-iwan ng bakas. Kung mag-iiwan ka ng ebidensya, walang magbabantay sa iyo. Tinapik ni Edward si Night River King sa balikat, at inihanda niya ang kanyang gawain sa depensa. Ginoo Edward, bakit ninyo hinihiling sa isang tagalabas na gawin ito para sa inyo? Paano kung kunin niya ang bagay na ito para sa kanyang sarili? Tanong ng piloto ng sasakyan matapos bumalik si Edward sa kanyang barko. Tumawa si Edward at sumagot, matalino si Night River King. Iingatan niya ang bagay na iyon para sa kanyang sarili bilang isang trump card na magpapahintulot sa kanya na mabuhay. Marahil ay dadalhin niya ito kay Ice Blue Night King at kay Ginoo White nang umaasa na mabuhay. Kaya ginagamit mo pa rin siya. Nagtatakang tanong ng Ice Blue Knight. Wala na iyan. Wala siyang magagawa. Sumungkit ang mga mata ni Edward habang nagsasalita siya. Gamit ang kaina hinalang pagkatao ni Night River King, gagawin niya ang pagpatay ng maganda. Kasama si Hansen, lahat sa kanyang pangkat ay mamamatay.
Kahit si Reyna Byway. Si Reyna Byway ay nasa pangkat ni Hansen. Nagbago ang mukha ng Ice Blue Knight at pagkatapos ay agad niyang naunawaan si Edward. Alam ni Night River King na papatayin niya ang isang Reyna. Alam niyang ang pagpunta kay Ice Blue Night King ay hindi gagana. Mamamatay siya kung aaminin niya ang krimen, kaya kailangan niyang tumakbo sa iyo. At sina Ice Blue Night King at Ginoo White ay magdurusa dahil sa pagkamatay ni Reyna Byway. Hindi na nila magagawang alagaan ang anumang bagay. Sinundan ng pangkat ni Hansen ang daan sa Lava Valley. Nalinas na nila ang mga unang rehiyon ng minsan na, kaya mabilis at walang sagabal ang kanilang pagpunta. Sinusundan ni Byway si Hansen, ngunit nanatili siyang tahimik. Dahan-dahan niyang pinanood sina Hansen at Hanmenger, sabik na malaman ang kanilang mga kapangyarihan. Ngunit sa landas na iyon, walang pagkakataon para makipaglaban sila, at ikinadismaya nito ang kanyang inaasahang mga hangarin. Nang makita si Hansen na patuloy na gumagalaw, mukhang nag-aalinlangan si Byway na magsalita, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, kailangan niyang sabihin, "Kapitan, iiwan ko muna ang grupo." "Hindi, nasa aking pangkat ka. Pakinggan mo ako, hindi ka pinapayagang mag-isa." Diretso sa punto si Hansen. Kung mag-isa si Byway at may masamang mangyari sa kanya, si Hansen at Ice Blue Night King ay mapapahamak. Walang pagkakataon na hahayaan niya itong mag-isa. "Kung ganoon, bakit hindi kayo sumama sa akin?" Malamig na sabi ni Byway. "Sinabi ko na sa iyo, ako ang kapitan. Pupunta tayo kung saan ko sinasabi." Kumunat ang noo ni Hansen. "Sama-sama, o mag-isa ako. Ikaw ang pipili." Walang pakialam at ganoon pa rin kabastos si Byway. "Saan ka pupunta?" Nang makita na mapilit si Byway na pumunta sa isang lugar, kailangan man lang siyang tanungin ni Hansen nito. Sa pugad ng isang undying bird, malamig na sabi ni Byway. Kabanata 2226. Anong antas ng walang kamatayang ibong ito? Tanong ni Hansen na nakakunot ang noo. Ang pangalan ng hayop ay hindi mukhang maganda ang ibibigay. D5. Walang pag-aalinlangan na sumagot si Byway. Dinilaan ni Hansen ang kanyang mga labi, tinitigan siya, at sinabi, "May alam ka ba sa pinagsasabi mo? Mangangaso ka ng isang deified xenogeneic. Ang paggawa ng ganoong bagay ay magdudulot ng iyong kamatayan. Kahit ang isang taong tulad ko ay mamamatay kung lalaban sa isang kalaban na tulad noon. Kung natatakot ka, hindi mo kailangang sumama." Binago ni Byway ang kanyang direksyon at nagsimulang lumipad patungo sa isang ilog na nasa ilalim ng isang bangin. Baliw ba ang babaeng ito? Kailangan ni Hansen na dalhin ang kanyang pangkat at sundan siya. Ngunit hindi naisip ni Hansen na siya ay ganap na tanga. Sigurado siyang hindi siya magiging handang itapon ang kanyang buhay sa isang paghabol na tulad nito. Ito ang unang pagkakataon ni Byway sa Lava Valley, ngunit alam niya ang tungkol sa walang kamatayang ibon. Ibig sabihin nito ay handa siya. Ang kanyang parusa sa pagpapadala sa Planet Ice Blue ay marahil ay may kinalaman sa walang kamatayang ibon. Kaya mabilis na sumunod si Hansen. Gusto malaman ni Hansen kung ano ang ginagawa ni Byway. Kung hindi, itatali niya ito at dadalhin kasama niya. Mukhang pamilyar si Byway sa lugar, at matapos siyang makalapit sa ilog ng lava, lumipad siya sa isang pagsunod sa daan nito. Pumunta siya sa isang yungib na may lava na umaagos mula rito at lumipad papasok dito. Pumasok din sina Hansen at ang kanyang mga kasama sa yungib. Ang buong yungib ay puno ng lava, kaya kailangan nilang lumipad sa ibabaw nito. Kahit na ganoon kadesidido kang pumunta, dapat mo munang ipaliwanag kung ano ang tungkol sa pagsisikap na ito. Habang sinusundan si Byway, ipinagpatuloy ni Hansen ang pag-uusap. Binaliwala lang siya ni Byway. Ipinagpatuloy niya ang paglipad sa paraang nais niya. Ang yungib ay walang ibang fire xenogeneics na naninirahan dito. Kakaiba, ganap itong malinaw. Bukod sa nasusunog na mainit na lava, wala nang iba pa roon. Tahimik si Byway, at lumipad siya sa isang kurso na tumagal ng higit sa kalahating araw. Bigla na lamang, isang pagsabog ang umalangaw-ngaw. Tumingin si Hansen sa direksyon ng magulong tunog at nakakita siya ng isang yungib na bumukas. Parang isang higanting underworld ang nagpakita ng sarili. Ang lava ay gumalaw upang mahulog sa isang bangin na nasa unahan nila. Naging isang lava waterfall ito, at mukhang kakaiba. Pagkatapos nilang lumipad palabas ng yungib, nakita nila na ang underworld ay ginto at pula. Ang lava ay nasa lahat ng dako. Parang dagat ng lava. Sa kabila ng malaking dagat ng lava ay isang itim na bundok. Mayroong maraming berdeng halaman na tumutubo dito, at mukhang kamangha-manghang pagmasdan. Lumipad si Byway patungo sa isla sa kabila ng dagat ng lava nang walang pag-aalinlangan, ngunit ngayon ay lumilipad siya ng mas mabagal.
Maliwanag na nag-aalala siya sa isang bagay. Hinayaan ni Hansen sina Jiqing, Hanyan, at Wang Fujing na umupo sa likod ni Little Star. Kaya ni Little Star na mamuno. Kung may panganib at ang Baisema ay hindi magagamit, ang kapangyarihan ni Little Star ay sapat na upang iligtas ang kanilang buhay. Wala! Sa isang lugar sa dagat ng lava na iyon, naganap ang isang pagsabog. Ang lava ay inihagis na parang isang bukal na sumisibol mula sa lupa. Isang bagay na itim at pula ang lumitaw, at ito ay dumiretso kay Bai Wei. Hindi nagbago ang mukha ni Bai Wei, at sumuntok siya sa itim at pulang anino. May isa pang pagsabog habang ang lava sa katawan nito ay kumalat. Sinuntok niya ito at nahulog ang nilalang pabalik ng 10 metro sa lava. Nang mas maayos na tumingin si Hansen, napansin niya kung paano kahawig ng halimaw ang isang buwaya. Ang katawan nito ay itim na parang uling, ngunit ang ilang bahagi nito ay pula na parang lava. Tumingin si Hansen sa paligid, at nakakita siya ng marami pang mga anino na parang uling. Para silang mga nasunog na kahoy, at marami sa kanila ang lumalapit upang magtipon doon. Wala! Wala! Maraming 3 metrong buwaya ang lumitaw mula sa lava. Lahat sila ay papunta kina Bai Wei at Hansen. Tinawag ni Hansen ang kanyang spell pistols. Pinaputukan niya ng mga bala ang mga buwayang lava habang pinaputukan naman ni Han Menger ang kanyang mga itim na pana sa mga parehong halimaw. Pang! 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 Marami sa mga buwayang lava ay napatay ng mga bala at itim na pana. Ang kanilang mga katawang parang lava ay nabasag at nagkalat sa paligid. Para silang mga tipak ng lava na nabubulok pabalik sa dagat ng lava. Ngunit hindi narinig ni Hansen ang isang anunsyo ng matagumpay na pangangaso. Ang mga sirang buwaya ay nahulog sa lava at naging perpekto muli, at pagkatapos ay ipinagpatuloy nila ang kanilang pag-atake. Patuloy na pinapatay ni Bai Wei ang mga buwayang lava habang papunta siya sa isla. Hindi niya balak huminto, at malinaw na alam niya na ang mga buwaya ay hindi kayang patayin. Nakita ni Hansen ang kanyang ginagawa, kaya tumigil siya sa pagpatay sa mga buwayang lava. Pinayagan niyang tawagin ni Han Menger ang kanyang asul na Demon Bog King na si Baisema. Kaya nitong protektahan ang lahat, kaya lahat sila ay nagmadaling pumunta sa isla. Si Bai Wei ay nagmamadaling sumugod nang bigla niyang makita ang kalasag ng mga tao ni Hansen na lumitaw sa tabi niya. Ang mga buwayang lava ay sinasalpok ang kalasag, at habang nangyayari iyon, tinamaan lang nila ang ibabaw at nahulog. Hindi naman plano ni Hansen na protektahan siya gamit ang kalasag. Sinundan niya si Bai Wei at pinanood siyang mag-isa na pumatay ng mga buwayang lava. Medyo nagalit si Bai Wei dito, ngunit wala siyang sinabi. Ipinagpatuloy niya ang pagpunta sa isla at sinuntok ang mga buwayang lava na hamarang sa kanya. Ang mga buwayang lava ay mahirap patayin, ngunit hindi sila malakas. Mga ordinaryong marquesas lamang sila, kaya hindi nila mapipigilan si Bai Wei na sumulong. Hindi nagtagal, nakita ni Bai Wei ang kanyang sarili sa pampang ng isla. Nang siya ay dumating, nagsimulang lumubog siya. Naramdaman din ni Hansen ang parehong nangyayari sa kanya. Pakiramdam niya ay napakabigat, at parang nasa Earth na siya ulit pagkatapos ng paglipad sa kalawakan at ang muling pagpapakilala ng gravity. Lahat sila ay nagsimulang mahulog sa bato ng isla. Pinagbabawalan ng islang ito ang mga kapangyarihan sa hangin. Nagulat na tinitigan ni Jiqing ang isla habang nagsasalita siya. Malamig na sabi ni Bai Wei, hindi lang nito tinitigilan ang hangin. Madaling pumunta, ngunit ang paglabas ay mas mahirap. Ano ang ibig sabihin noon? Tumingin si Hansen kay Bai Wei at nagtanong. Hindi sumagot si Bai Wei. Itinuro niya ang dagat ng lava na nasa pampang ng isla. Lumingon si Hansen. Sa kabila ng dagat sa nasusunog na lava ay may mga gintong insekto. Mukhang mataas na temperatura ng lava, ngunit mga insekto naman talaga sila. Alam lamang ng Diyos kung gaano karami sa kanila. Ito ay mga lava bugs, at hindi sila makalabas sa lava. Napaka-agresibo nila, at kahit ang mga dogs ay hindi kayang tiisin ang kanilang temperatura. Maaari silang lumipad dito, ngunit dahil hindi ninyo magagawa ang pareho, kailangan ninyong tumakbo sa lava kung nais ninyong umalis. Kailangan ninyong maging 1 milya ang layo mula sa lugar para lumipad, at ang pagpunta roon ay maaaring pumatay sa inyo. Sana ay sapat na ang inyong kalasag para masira ang mga pag-atake ng lava bugs, kung hindi ay mamamatay kayong lahat, malamig na sabi ni Bai Wei. Hindi siya masaya na hindi siya pinrotektahan ni Hansen sa kalasag. Kabanata 2227. Ngumiti si Hansen. Hindi niya alintana ang banta. Ang Demon Bog King na si Baisema ay hindi man lang mapapasuko sa mga pag-atake ng isang king class na nilalang.
Sa makatuwid, hindi niya naisip na kailangan niyang mag-alala sa maliliit na lava bugs. Talaga bang naninirahan ang walang kamatayang ibon sa islang ito? Usis ang tanong ni Ji Ching. Si Bauer ay nakahiga sa balikat ni Hansen. Usis ang tinitigan ng kanyang mga mata ang maliit na isla na kanilang napuntahan. Ang isla ay hindi malaki, at gamit ang bilis ni Hansen, hindi magtatagal ang paglalakad sa buong isla. Ngunit mayroong isang kahangahangang dami ng halaman sa isla. Para itong isang rainforest. Ang mga insekto at hayop ay nagkalat sa lahat ng dako. Nakatayo sa isla, hindi mo mararamdaman ang init ng lava na malapit. Para itong isang lugar sa tag-araw kung saan gusto mong matulog ng maraming oras. Hindi sumagot si Bai Wei, at patuloy siyang nagmarcha patungo sa gubat. Inaasahan ni Hansen na makakaharap ng panganib, ngunit napagtanto niya agad na ang mga nilalang sa paligid ay mga ordinaryong hayop lamang. Hindi sila mga xenogeneics, at tiyak na hindi sila nagbabanta. Sa gitna ng isla ay isang puting bundok. Ilang daang metro lamang ang taas nito, ngunit parang isang malaking steam bun. Ang tuktok ng bundok ay mayroong isang sirang tore. Mukhang napakaluma na, at nabulok na ito sa paglipas ng mga taon. Hindi na ito tuwid, at mukhang handa na itong gumuho. Naglakad sila sa paanan ng bundok, pagkatapos ay tumingin si Bai Wei sa sirang tore sa tuktok ng taluktok at sumigaw, dumating na ang tagapagmana ni Haring Bai. Nasa bahay ba ang walang kamatayang ibon? Ang kanyang tinig ay umalangaw-ngaw sa buong isla, ngunit walang tugon na dumating mula sa tore, kaya sumigaw ulit siya. Pagkatapos niyang sumigaw ng 3 beses, isang pinto sa sirang tore sa tuktok ng taluktok ang bumukas. Ginawa nito iyon na may isang mahaba, matagal na pag-uungol. Nanlaki ang mga mata ni Hansen at Bauer habang tinitingnan ang pinto ng tore. Naging mausisa sila kung ano ang hitsura ng deified na walang kamatayang ibon. Ang tore ay hindi masyadong malaki, kaya kung ang walang kamatayang ibon ay nakatira nga roon, hindi ito masyadong malaki. Lahat ay mausisa na tumingin sa tore, pagkatapos ay nakarinig sila ng mga yapak na lumalabas. Hindi nagtagal, nakakita sila ng anino na nagbukas ng pinto at lumabas sa tore. Siya ba ang walang kamatayang ibon? Nanlaki ang mga mata ni Hansen habang pinapanood ang taong lumalabas sa pinto. Naisip niyang kakaiba iyon. Hindi isang tunay na ibon ang lumalabas, isang matandang babae na may tungkod. Ang kanyang likod ay kurbado. Ang kanyang hitsura ay payat, at ang kanyang balat ay kulubot na parang balat ng isang lumang puno. Dahil sa siya ay kurbado at matanda, ang kanyang laki ay umabot lamang sa baywang ni Hansen. May suot siyang isang pares ng bilog na salamin at isang pulang robe. Tiyak na mukhang kakaiba siya. Sino ang nag-iingay dyan sa ibaba? Hindi mukhang matangkad ang matandang babae. Tumayo siya sa harap ng tore at tumingin pababa sa bundok. Hindi siya gaanong makakita, kaya kinailangan niyang itaas ang kanyang salamin. Ang kanyang mga pagod na mga mata ay sa wakas ay tumigil kina Bai Wei at sa iba pa. Hindi inaasahan ni Bai Wei na ang isang taong tulad nito ang lalabas. Siya ay isang reyna, at bagaman nagulat siya, sinabi pa rin niya, ako si Bai Wei, at ako ang anak ni Haring Bai. Nandito ako sa kahilingan ng aking ama. Ikaw ba ang walang kamatayang ibon? Itinulak ng matandang babae ang kanyang salamin. Tinitig niya si Bai Wei at dahan-dahang sinabi, ikaw ba ang tagapagmana ni Haring Bai? Hindi ako ang walang kamatayang ibon. Isang matandang babae lamang ako na inatas ang maglinis ng tore. Kung gayon, maaari mo bang ipaalam sa walang kamatayang ibon na ang tagapagmana ni Haring Bai ay narito? Sabi ni Bai Wei. Masyado na kayong huli, natatakot ako. Namatay na ang walang kamatayang ibon, dahan-dahang sinabi ng matandang babae. Namatay ang walang kamatayang ibon. Nanlaki ang mga mata ni Hansen, at halos lumabas ang kanyang mga mata sa kanilang mga socket. Si Bai Wei ay nanigas, dahil hindi niya inaasahan na mangyayari ito. Kung ang deified na walang kamatayang ibon ay patay na, walang silbi ang kanyang pagpunta roon. Bumantong hininga ang matandang babae at nagpatuloy sa pagsasalita, ngunit sinabi sa akin ni Ginoo walang kamatayang ibon na kung ang tagapagmana ni Haring Bai ay darating, maaaring kunin ng taong iyon ang anumang gusto nila. Iyon ay, kung kaya nilang manalo sa pagsubok. Ang mukha ni Bai Wei ay medyo gumanda, kaya nagpatuloy siyang magtanong, gusto kong subukan ito. Ano ang pagsubok na tinutukoy mo? Hindi sumagot ang matandang babae. Ang kanyang mga matatandang mata na sumisilip sa isang pares ng salamin ay nanatili kay Hansen. Sino ang mga taong ito? Hindi sila mukhang kabilang sa Extreme King. Kung hindi sila kabilang sa Extreme King, patayin mo na lang sila. Ito ang bahay ng walang kamatayang ibon at hindi basta-basta maaaring magpakita ang sinuman. Nakaramdam si Hansen ng panlalamig.
Ang matandang babaeng iyon ay mukhang napakaluma, ngunit nang tumingin siya sa kanila, nakaramdam si Hansen ng matinding panlalamig. Alam niyang siya ay isang napakamapanganib na nilalang. Tumingin si Baiwei kay Hansen at sinagot ang matandang babae. Sila nga ay mga kabalyero ng Extreme King. Tinulungan nila akong makarating dito. Naiintindihan ko. Tumanggo ang matandang babae at wala nang sinabi. Hawak niya ang kanyang tungkod at dahan-dahang lumapit sa gilid ng tuktok ng bundok. Mukhang napakayugyog niya habang naglalakad at nagdulot ito ng pag-aalala sa mga manunood kung mawawala ba siya ng hakbang, madudulas, at mahuhulog mula sa tuktok hanggang sa kanyang kamatayan. Nakatayo sa tuktok ng taluktok at mga hagdanan ng bato, tila may inaalala ang matandang babae. Sa wakas ay sinabi niya, noon, nagbanggaan ang walang kamatayang ibon at ang inyong amang si Haring Bai. Maraming namatay, ngunit walang nanalo. 1,000 taon na ang nakalilipas, sumang-ayon silang ilagay ang mga bagay ng labanan sa kanilang mga tagapagmana ng Marquis. Ang kanilang mga laban ang magpapasya sa panghuling nagwagi. Ngunit ang walang kamatayang ibon ay hindi makakapag-anak ng kanyang tagapagmana. Nang magbuntis siya, namatay siya habang nanganganak, kaya ang laban ay hindi na maituloy. Pagkatapos sabihin ito ng babae, mukhang malungkot siya. Itinuro niya ang mga hagdanan ng bato at sinabi, ngunit ginawa ng walang kamatayang ibon ang mga hagdanan na ito bago siya mamatay. Kung kaya mong lampasan ang mga hagdan at umakyat sa itaas, panalo ka, at pagkatapos ay maaari mong kunin ang mga gamit na ipinaglaban ng walang kamatayang ibon at ni Haring Bai. Kung hindi mo ito magagawa, maaari ka nang umuwi. At walang ibang kondisyon. Tumingin si Baiwei sa matandang babae sa tuktok. Wala. Ano man ang gawin mo, tawirin ang mga hakbang na ito at makarating sa itaas. Mananalo ka pa rin kahit gumapang ka. Umubo ang matandang babae matapos magsalita. Kung walang ibang kondisyon, magsisimula na ako. Sinabi iyon ni Baiwei, at pagkatapos ay naglakad siya sa hagdanan ng bundok na parang steamed bun. Tumingin si Hansen sa mga hagdan. Ilang daang metro lamang ang taas nito, at mula sa ibaba hanggang sa itaas, ilang libong hakbang lamang iyon. Wala siyang nakitang kakaiba sa mga ito, ngunit nagtaka siya kung anong uri ng pagsubok ang gagawin ng mga hagdan. Mas interesado pa si Hansen sa gamit na ipinaglaban ng walang kamatayang ibon at ni Haring Bai, ngunit naisip din niya na ang matandang babae ay lubhang mapanganib at magiging mabuti na huwag siyang pukawin, kaya pinanood niya si Baiwei na tanggapin ang pagsubok. Kabanata 2228. Ginagawa ni Baiwei ang kanyang unang hakbang sa mga hagdan ng bato, at ginawa niya ito ng madali. Walang espesyal na kapangyarihan na kumikilos laban sa kanya sa mga hagdan ng iyon, at madali siyang nagpatuloy, kaya mukhang ganoon nga. Kumunat ang noo ni Baiwei. Wala siyang naramdaman mula sa mga hagdan. Ang hagdan ng bato ay talagang mukhang eksakto kung ano ang hitsura nito. Kung bibila si Baiwei, makakagawa siya ng ilang pag-ikot sa simpleng hagdan ng bato sa loob ng 1 oras. Ito ay isang pagsubok na itinatag ng walang kamatayang ibon, tiyak na hindi ito kasing dali nito. Hindi pa rin naglakas loob si Baiwei na maliitin ang tinatawag na pagsubok, at pinanood niya ang bawat hakbang habang naglalakad siya pasulong. Ngunit ang mga hakbang ay talagang mukhang walang espesyal. Matapos maglakad si Baiwei ng ilang hakbang sa mga slab ng bato, walang nangyari. Walang tila pumipigil o kumikilos laban sa kanyang pag-akyat sa mga hagdan. Baiwei, ang iyong katawan. Biglang sumigaw si Ji Qing mula sa ibaba. Si Baiwei, nang marinig ang sigaw, ay tumingin sa kanila. Napansin niyang lahat sila ay nakatingin sa kanya na lubos na nagulat. Mukhang may isang napaka-nakakagulat na nangyayari sa kanyang katawan. Mabilis na tinitigan ni Baiwei ang kanyang sarili, at matapos niyang gawin iyon, nagbago rin ang kanyang mga ekspresyon sa mukha. Sa nakalipas na ilang dosenang hakbang, wala namang napansin si Baiwei. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay kapansin-pansing tumanda. Si Baiwei ay dating isang babae na mukhang isang karaniwang 18 taong gulang, ngunit ngayon ay mukhang isang babae na nasa kalagitnaan na ng kanyang 20s. Nagbago ang kanyang taas at ang hugis ng kanyang katawan, at higit pa rito, ang laki ng kanyang dibdib ay tumaas. Lumaki ito mula sa isang maliit na B-cup hanggang sa isang D-cup. Kumunat ang noo ni Baiwei. Naglakad pa siya ng ilang hakbang. Muli, ang kanyang katawan ay nagbago, at mukhang mas matanda pa siya. Si Baiwei, matapos mag-isip sa mga pangyayari, ay nagpas siyang umatras ng ilang hakbang. Napakagulat, ang edad ng kanyang katawan ay nagsimulang bumaba muli. Sa wakas ay napansin mo na. Tumawa ang matandang babae sa itaas. Gamit ang isang magaspang at baritonong tinig, sinabi niya sa kanya, ang walang kamatayang ibon ang lumikha ng daan ng buhay at kamatayan na ito, at hindi lahat ay kayang umakyat dito.
Ito ay isang proseso na nagmumula sa iyong buhay at kamatayan, at ito ay isang landas na nagpapakita ng takbo ng iyong buhay. Sa oras na makarating ka sa dulo ng hagdanang ito, mararating mo na ang dulo ng iyong buhay. Kung mamamatay ka kapag natapos mo na ito, ano ang silbi ng pag-akyat sa mga hagdanang ito? Masama ang walang kamatayang ibon kung hindi niya hahayaang manalo ang mga tao. Mukhang may paghamak si Ji Ching. Ang matandang babae ay hindi mukhang galit sa kanyang sinabi ngunit malamig na sumagot, gumamit ang walang kamatayang ibon ng isang Geno Art upang itakda ang daan ng buhay at kamatayan na ito. Kung mayroon kang kakayahan, at kaya mo ngang masira ito, sino ang magsasabi na ito ay likas na masama? Samantala, wala nang sinabi si Bai Wei. Tumutok siya sa kanyang pag-akyat sa isang pagtatangka na makarating sa tuktok. Habang lalong naglalakad siya, lalong tumatanda ang kanyang hitsura. Mula sa isang babae hanggang sa isang babae, mula sa isang babae hanggang sa isang middle-aged na babae. Sa oras na halos makarating siya sa tuktok, mukhang isang matandang babae na handa ng mahimatay at mahiga sa isang higa ng kamatayan. Nang ilang hakbang na lang siya mula sa tuktok, mukhang hindi na siya makahinga. Mukhang handa na siyang mamatay. Naniniwala si Bai Wei na ito ay isang uri ng ilusyon, ngunit sa kabila noon, lahat ng ito ay parang totoo. Napakatanda na ng kanyang katawan, natatakot siya na kung gagawa pa siya ng ilang hakbang, mamamatay nga siya gaya ng paliwanag ng matandang babae. Habang umaakyat si Bai Wei sa mga hakbang, ginawa niya ang kanyang makakaya upang pigilan ang proseso ng pagtanda, ngunit walang sinubukan niya ang tila gumagana. Ang mga hakbang na iyon ay talagang parang isang timeline ng buhay at kamatayan ng isang tao, at walang makakapigil sa magic na gumagana nito. Huminto si Bai Wei bago ang huling ilang hakbang, at tinitigan niya ang mga ito. Hindi niya alam kung dapat pa siyang magpatuloy. Lahat sina Hansen at ang iba pa ay nagulat na ang isang hagdanan ay may ganoong kapangyarihan. Mahirap isipin kung gaano kalakas ang walang kamatayang ibon noong buhay pa siya. Kung kaya mong bumaba sa mga hagdan, marahil ay isang pagsubok lamang ito. Maaaring hindi ka mamamatay pagkatapos maglakad, kaya bumalik ka na lang kapag tapos ka na, sabi ni Ji Ching. Gusto ring isipin ito ni Bai Wei, ngunit walang garantiya na hindi siya mamamatay kapag nakumpleto na niya ang buong daanan. Kung mamatay siya matapos akyatin ang hagdanan, lahat ng iyon ay walang saysay. Ang matandang babae, nang marinig ang sinabi ni Ji Ching, ay tumawa. Marahil. Ang tsansa ng buhay at ang tsansa ng kamatayan ay 50-50. Kung mayroon kang lakas ng loob, maaari mo itong subukan. Tinignan ni Bai Wei ang matandang babae na naghihintay sa dulo ng hagdanan. Mukhang nag-aalinlangan siyang magpatuloy. Hindi ito laro, at kung mali siya, ang kamatayan lamang ang naghihintay sa kanya. Kung bababa ako sa hagdan, maaari pa ba akong umakyat? Tanong ni Bai Wei habang tinitignan ang matandang babae. Ang kanyang tinig ay umubo na parang isang napakamatandang tao. Parang napakahina niya at nakakabahalang malapit sa kamatayan. Gusto mong kumuha ng nilalang para subukan ito. Kung ganoon, ano ang layunin ng pagtawag dito na isang pagsubok? Tinignan siya ng matandang babae na may paghamak. Ikaw ay isang tagapagmana ni Haring Bai. Ilabas ang kapangyarihan ni Haring Bai. Gamitin ang iyong buhay at ang iyong paghuhusga upang manalo nito. Kung aalis ka, ang pastahan ay matatalo. Little Silver, pumunta ka at maghanap ng isang maliit na nilalang. Sabi ni Hansen kay Little Silver na nasa tabi niya. Nang marinig ni Little Silver ang utos, tumakbo ito sa isang kalapit na palumpong. Lumabas ito na may dalang kuneho. Pagkatapos ay sinabihan ni Hansen si Little Silver na itapon ito sa hagdanan at pagkatapos ay sipin ito sa puwet. Sumunod ito at ginawa iyon, at kasunod ng pagkabigla at takot, ang kuneho ay tumakbo pataas sa hagdan. Nang sabihin ng matandang babae na dapat silang pinatay na noon, hindi sumang-ayon si Bai Wei sa ideya. Ito na ngayon ang pagbabalik ng pabor ni Hansen. Ang nilalang ay nagbago tulad ni Bai Wei. Lalong tumatanda ito habang umaakyat ito. Sa huling ilang hakbang, nagkaroon ito ng malaking pagpupumilit na gumalaw. Ang bawat hakbang ay nangangailangan ng lahat ng lakas nito upang magpatuloy. Tumingin si Bai Wei kay Hansen na may pagkagulat dahil hindi niya sigurado kung handa siyang tulungan siya. Ang maliit na nilalang ay umabot sa huling hakbang. Mukhang ginugugol nito ang huling bahagi ng lakas ng buhay nito upang sumulong habang ang nanginginig nitong katawan ay umabot sa tuktok. Ngunit sa sandaling maabot nito, namatay ito. Lahat ay napabuga ng hininga sa nakita. Mukhang ang daan ng buhay at kamatayan ay talagang nagtatapos sa kamatayan. Napakamalas. Tatalo ka kahit anong gawin mo, hindi mapigil ang sabi ni Ji Ching.
Kung mayroon kang kakayahan upang masira kung paano gumagana ang daan ng buhay at kamatayan, ang kamatayan ay hindi ang naghihintay sa iyo sa dulo. Mukhang wala man lang pakialam ang matandang babae. Nalilito si Baiwei, at gusto niyang bumalik. Nagtatag ang walang kamatayang ibon ng isang pagsubok na mag-aangkin ng buhay ng marami. Hindi sulit na isugal ang buhay ng isa, anuman ang potensyal na gantimpala. Habang naghahangad si Baiwei na bumalik, narinig niya si Hansen na nagsabi, kung ako sa iyo, kukunin ko at tatapusin ang huling hakbang. Nagulat si Baiwei. Tumingin siya kay Hansen, hindi sigurado sa ibig sabihin nito. Binata, hindi ikaw ang nakatayo sa harap ng dulo ng daan ng buhay at kamatayan. Kung mayroon kang kumpiyansa, subukan mong umakyat, sabi ng matandang babae habang tinitingnan si Hansen. Kabanata 2229. Kung hindi ka nagsalita, iisipin ko na maaaring mamatay tayo, ngunit ngayon ay medyo sigurado na hindi ako mamamatay sa paglalakad sa daan ng buhay at kamatayan na ito, tiyak na sabi ni Hansen. Binata, ang salita ay mura. Kung kasing tiyak kagaya ng sinasabi mo, halika at tahakin mo ang landas para sa iyong sarili. Tinignan siya ng matandang babae na may paghamak. Sige. Matapos sabihin iyon ni Hansen, agad niyang ginawa ang kanyang unang mga hakbang sa daan ng buhay at kamatayan. Hindi naroon si Hansen upang patunayan na mali ang matandang babae, at hindi rin siya naroon upang aliwin at tulungan si Baiwei. Ang gusto lang niyang gawin ay maramdaman ang mga kapangyarihan na bumabalot sa daan ng buhay at kamatayan. Ang isang kapangyarihan na tulad noon ay bihira makita kahit para sa mga deified. Kaya, hindi magkakaroon ng maraming pagkakataon para sa kanya na maranasan ang mga damdamin ng ganoong kapangyarihan. Gusto ni Hansen na madama kung ano ang pakiramdam ng bagay na sumasakit sa daan ng buhay at kamatayan. Kung ang spell na inilagay sa daan ng buhay at kamatayan ay totoo, hindi ito magiging isang bagay na kasing simple ng pinagmamanipulang oras. Kung ito ay kapangyarihan lamang ng oras, ang bilis ay magiging 100 at nakapirm. Ang bawat nilalang ay may iba't ibang habang buhay, kaya walang paraan na ang bawat hakbang ay magdagdag ng isang tiyak na halaga ng oras na magdadala lamang sa kanilang kamatayan kapag naabot na nila ang dulo. Ang sanhi lamang ng buhay at kamatayan ang may ganoong epekto. Ang pagsulong ay dadalhin ka sa iyong kamatayan, samantalang ang pag-urong ay nagsisiguro ng buhay. Kung magkakaroon si Hansen ng lasa ng kapangyarihang iyon, ito ay magiging isang kahangahangang bagay para sa kanya. Kuya, masyadong mapanganib ito. Hinailanihan niya ang braso ni Hansen at ipinabatid ang kanyang pag-aalala. Kahit na alam ni Hanyan na ang paghuhusga ni Hansen ay malamang na tama, ito ay isang bagay na may kinalaman sa kanyang pamilya. Likas lamang na matakot siya gaya ng nararamdaman niya. Okay lang. Magsisiyasat lang ako. Hinawakan ni Hansen si Hanyan sa ulo, kumurap, at pagkatapos ay lumapit siya sa hagdanan. Gusto ni Bauer na sundan si Hansen, ngunit ipinasa niya ito kay Hanyan. Nagpatuloy siya ng mag-isa. Nang gawin niya ang kanyang unang hakbang sa hagdan ng bato, pinatakbo niya ang Dangshan Aura at ginamit ang kanyang Purple Eye Butterfly. Gamit ang mga ito, pinanood niya ang pagbabago ng kanyang katawan. Tama ako, katulad ito ng Falsified Sky Sutra, ngunit kahit papaano ay iba. May isa pang sanhi ng kapangyarihan. Habang pinatakbo ni Hansen ang kanyang Dangshan Aura at ang kanyang Purple Eye Butterfly, nakita ni Hansen ang maraming halos transparent na sangkap na nakakadena sa loob niya. Ang bawat hakbang na ginawa ni Hansen ay nakakita ng mas marami sa mga cade ng sangkap na iyon na nagkakadena sa kanya. Alam ni Hansen na ang landas na kanyang tinahak ay hindi isang simpleng ilusyon lamang. Ito ay isang nakakatakot na kapangyarihan na naiwan ng isang kahangahangang deified na nilalang. Patuloy na umakyat si Hansen, at habang umaakyat siya, patuloy na nagbabago ang kanyang katawan. Mula sa kanyang kabataan, naging middle-aged siya. At mula sa kanyang middle-aged na sarili, naging matanda siya. Ang pinaka nakakatakot ay kung paano niya naramdaman ang pagbaba ng kanyang habang buhay at natitirang oras. Ang mga nilalang sa labas ng mga santuwaryo ay hindi makakakita kung ano ang natitira sa kanilang habang buhay, ngunit ang mga naninirahan sa mga santuwaryo ay palaging makakakita nito. Si Hansen ay may habang buhay na 1,000 taon, at ayon sa rate ng pagtanda ngayon, ang huling hakbang ay magdadala sa kanya sa bilang na 0 na taon na natitira. Umatras si Hansen ng kaunti, at nang gawin niya iyon, naramdaman niyang tumaas muli ang kanyang habang buhay. Talagang isang landas ito na totoo sa pangalan nitong daan ng buhay at kamatayan. Lubos na hinangaan ni Hansen si walang kamatayang ibon ngayon. Ang isang malakas na kapangyarihan na tulad nito ay isang bagay na karapat-dapat handgun.
Ginamit ni Hansen ang lahat ng kapangyarihan ng Purple Eye Butterfly upang subukang makakuha ng pagbabasa, ngunit subukan man niya, lahat ay isang misteryo pa rin. Hindi niya ma-analyze ang mahiwagang sanhi ng kapangyarihan. Nadismaya siya, ngunit ipinagpatuloy pa rin niya ang pag-akyat. Habang lalong naglalakad siya, lalong lumalakas ang nararamdaman ng sanhi ng kapangyarihan. Mas malinaw at mas malinaw na nakita ni Hansen ito. Hindi tumigil si Hansen, at naisip niya sa sarili. Sa wakas ay naabot niya ang posisyon ni Bai Wei. Napakatanda na niya ngayon, tulad ni Bai Wei. Ang pagsasalita lamang ay sapat na upang mapahinga siya. Wala kang pakialam dito. Bakit ka umakyat dito? Tinignan ni Bai Wei si Hansen na may komplikadong ekspresyon. Hindi niya alam kung nagsisikap itong maging isang bayani o hindi. Gusto ko lang patunayan ang isang maliit na teorya na mayroon ako. Wala rin itong kinalaman sa iyo. Sinabi iyon ni Hansen, at pagkatapos ay nagpatuloy siyang maglakad pataas sa hagdan. Naramdaman ni Hansen na parang napakatanda na niya ngayon. Pakiramdam niya ay nawawala na rin ang kanyang kapangyarihan. Ang bawat hakbang na kanyang ginagawa ngayon ay nakakapagod. Tinignan ni Bai Wei ang likod ni Hansen habang naglalakad siya, at ang kanyang mga damdamin ay puno ng komplikasyon. Naglakad si Hansen ng isa pang hakbang. Dalawa na lang ang natitira. Hindi nag-alinlangan si Hansen. Huminga siya ng malalim at naglakad pa ng isang hakbang. Pagkatapos ay huminto siya. Tinignan niya ang kanyang habang buhay, na bumaba na sa isa na lang ang natitira. Karaniwan, ang isang tao ay mamamatay pagkatapos gawin ang huling hakbang. Ang walang kamatayang ibon ay may napakalakas na sanhi ng kapangyarihan, malamig na sabi ni Hansen. Talagang hinangaan niya ang walang kamatayang ibon ngayon. Siningkitan ng matandang babae ang kanyang mga mata. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ka ng kaalaman tungkol dito upang malaman na ito ay sanhi ng kapangyarihan at hindi isang simpleng kapangyarihan ng oras. Napakasaya ko na hindi ko nakita ang walang kamatayang ibon noong buhay pa siya, gusto ko talaga sana, ubo-ubo, seryoso si Hansen sa kanyang sinabi. Ang isang piling tao na tulad noon ay hindi isang taong madaling makilala. Kung nakita niya ang walang kamatayang ibon na gumagamit ng mahiwagang sanhi ng kapangyarihan na iyon, marahil ay makakapag-aral siya ng isang bagay mula rito, kaya naisip ni Hansen na ito ay isang malaking awa na hindi niya ito nakita. Ang mga kadena ng sangkap na nakita niya ngayon ay masyadong malabo, at wala siyang natutunan mula sa mga ito. Kung alam mo kung gaano ito kalakas, ibig sabihin ba ay lalakad ka sa huling hakbang? Ngumiti ang matandang babae kay Hansen. Mahirap isipin kung ano ang iniisip niya. Siyempre gusto kong pumunta, tiyak na sabi ni Hansen, ngunit dahil sa siya ay napakatanda na, hindi siya gaanong kumpiyansa ang tunog. Kung mayroon man, parang mamamatay na siya. O, sinasabi mong ang kapangyarihan ng walang kamatayang ibon ay hindi ka kayang patayin. Tinignan ng matandang babae si Hansen na walang emosyon. Kaya niya akong patayin, ngunit hindi sa pamamagitan ng mga hagdanang ito, sabi ni Hansen. Kung iyon ang iniisip mo, gawin mo ang huling hakbang. Ngumiti ang matandang babae kay Hansen. Kinabahan si Hanyan at ang iba pa habang tinitignan si Hansen. Kung lalakad siya sa susunod na hakbang at gumana ito tulad ng iba, mamamatay si Hansen. Sinabi rin mismo ni Hansen na ang mga hakbang ay hindi nagpapakita ng ilusyon. Ito ay isang tunay na sanhi ng kapangyarihan na kanyang kinakalaban. Alam ni Hanyan na ang mga kapangyarihan ng sanhi ay nakakatakot din. Ang mga kapangyarihan ng sanhi ay maaaring pumatay, at hindi nila kailangang magdugo ang mga tao upang patayin sila. Tinignan ni Bai Wei ang likod ni Hansen at nagpakita ng isang napakakomplikadong emosyon. Alam ni Bai Wei na alam ni Hansen kung sino siya. Naisip niya na ginagawa ito ni Hansen upang makuha ang kanyang atensyon o kahit papaano ay gumawa ng magandang impresyon sa kanyang sarili. Nakakita na siya ng maraming taong gumawa nito para sa kanya noon, ngunit umabot si Hansen hanggang sa huling hakbang, at handa na siyang gumawa ng susunod na hakbang. Lubos niyang mali ang paghuhusga sa pagkatao ni Hansen. Sa isang sandali na naghihiwalay sa buhay at kamatayan, sino ang maaaring manatiling walang takot? Upang malaman man lang na ang pagkumpleto ng landas na ito ay maaaring hindi humantong sa kamatayan, sino ang magiging handang isugal ang kanilang buhay? Kahit si Bai Wei mismo ay hindi naglakas loob. Tinignan niya si Hansen na may komplikadong ekspresyon at naisip, gagawin ba niya ang huling hakbang? Kumpiyansa ba siya? O ito ba ay isang hula lamang? Habang pinapanood ng lahat, itinaas ni Hansen ang kanyang mga binti at naghanda na ibaba ang mga ito sa huling hakbang. Ang matandang babae ay mukhang kakaiba, at nakalimutan ni Hanyan na huminga. Kalmado ang itsura ni Wang Fujing, ngunit kumunat ang kanyang noo.
Naisip niya sa sarili, ano ang nagpapasigurado sa kanya na hindi siya mamamatay sa pag-akyat sa hagdan. Alam niyang si Hansen ay hindi ang uri ng taong handang isugal ang kanyang buhay sa isang kapritsyo. Kung nang-ahas siyang umakyat hanggang sa dulo, dapat ay alam niya noon na hindi siya mamamatay. Habang pinapanood ng lahat, ang isa sa mga binti ni Hansen ay gumawa ng huling hakbang. Ginamit niya ang huling bahagi ng kanyang lakas upang iangat ang pangalawang binti upang makasama ang una. Tumayo siya roon sa tabi mismo ng patay na hayop mula noon. Boom! Ang buong hagdan ay lumiwanag. Isang transparent na apoy ang sumiklab sa hakbang. Parang isang napakamalaking bonfire. Kabanata 2230. Ang hayop na namatay sa lupa matapos makarating sa pinakataas na baitang ay biglang gumalaw. Kahit na mukhang matanda pa rin ito, mabilis itong gumalaw. Mabilis itong tumakbo patungo sa mga paa ng matandang babae. Sinakop ng transparent na apoy ang baitang, ngunit hindi naramdaman ang init mula rito, at nagsimulang tumaas ito sa ere. Si Hansen, Baiwei, at ang hayop ay nabalot sa transparent na apoy. Sa huli ay nagsimulang lumutang ito pataas sa ere. Habang sinusunog sila ng apoy, nagsimulang gumaling ang kanilang mga katawan. Inalis nito ang mga dagdag na taon at ibinalik ang kanilang orihinal na anyo bago nila simulan ang pag-akyat sa hagdan. Ang transparent na apoy ay pagkatapos ay nagkaroon ng hugis ng isang transparent na ibon sa ere. Ang ibon ay mukhang isang phoenix. Sumigaw ito at tumango kay Hansen. Pagkatapos ay lumipad ito palayo sa bundok na parang steamed bun, lumipad sa isa pang bundok at nawala. Binata, nanalo ka. Seryosong tinitigan ng matandang babae si Hansen. Ngunit sasabihin ko, mausisa ako, bakit ka ganoon katiyak na hindi ka mamamatay? Tinuro ni Hansen ang hayop sa tabi ng matandang babae. Hindi mo pinayagang umalis si Baiwei sa daan ng buhay at kamatayan, ngunit hindi mo kami pinigilan na gumamit ng hayop upang subukan ito. Pinatunayan nito na hindi ito magiging masama para sa iyo. Bukod pa rito, ang pagkukunwari nito ay napakakakilakilabot. Sinipa ko lang ito, at tumakbo ito ng diretso sa hagdan na parang baliw. Hindi man lang ito nag-isip na lumingon. Napakakakaiba noon, kaya naisip kong pag-aari mo ang nilalang. Dahil lang doon ay nang-ahas kang umakyat hanggang dulo. Kakaibang tinitigan ng matandang babae si Hansen. Ang hula ay tama, ngunit iyon ay isang sandali na maaaring magpasya ng buhay at kamatayan. Kahit na hinuhusgahan ito ni Hansen sa ganoong paraan, dapat siyang maging maingat. Napakakaunting tao ang nang-ahas na umakyat hanggang dulo. Umiling si Hansen. Ang pagtataya na iyon ay hindi na mahalaga sa huli. Ang pinakamahalaga ay nakita ko na hindi ito patay. Magaling ang pagkukunwari nito, at alam nito kung paano itago ang lakas ng buhay nito. Hindi ito makatatakas sa aking paningin, syempre. Si Baiwei, na ngayon ay mukhang isang batang babae, ay umakyat na sa natitirang bahagi. Tinignan niya ang hayop ng matandang babae at naisip ang isang bagay. Naiintindihan ko na, hindi ko dapat ginawa iyon. Iniabot ng matandang babae ang kanyang kamay, at pagkatapos ay tumalon ang nilalang sa kanyang dibdib. Matapos itong himasin, sinabi niya, dahil kayong dalawa ay naglakad sa daan ng buhay at kamatayan, maaari ninyong ituring ang inyong sarili na inaprubahan sa paningin ng kalooban ng walang kamatayang ibon. Nanalo kayo. Sa makatuwid, maaari na kayong magpatuloy at kunin ang bagay. Sinabi iyon ng matandang babae, ngunit hindi siya gumalaw. Ngumiti lang siya sa kanila. Nasaan ang bagay? Kunot noong tanong ni Baiwei. Patuloy na ngumiti ang matandang babae. Ang bagay ay nasa harap ninyo. Matagal na ninyong nakikita ito. Ang bundok na ito. Nagulat si Baiwei. Napagtanto niya iyon ngayon, at pagkatapos ay tinignan niya ang paligid ng bundok. Tumango ang matandang babae at sinabi, ang bundok na ito ay tinatawag na Extreme Dead. Ito ay isang deified na kayamanan ng universo. Natuklasan ng walang kamatayang ibon at ni Haring Bai ang bundok na ito, at pareho silang naglaban para sa pagmamay-ari nito. Walang nanalo, kaya iniwan nila ang bundok kung saan ito nakalagay. Ang walang kamatayang ibon ang nag-asikaso nito, ngunit sa huli ay namatay siya, at inilibing siya rito sa bundok. Ang bundok ay walang silbi sa mga nilalang. Marahil alam ito ni Haring Bai, kaya hindi siya pumunta rito mismo. Para sa kanya, marahil ipinadala kanya. Kung ganoon ang mga bagay, bakit gusto akong dalhin ng ama rito? Tanong ni Baiwei. Malamig na sinabi ng matandang babae, maagang namatay ang walang kamatayang ibon. Sinakop niya ang bundok ng Extreme Dead, ngunit hindi niya aangkinin ang lahat. Mayroon pa siyang ilang natitirang gamit para sa iyo, ngunit nasa sa iyo kung maaari mo itong kunin.
Pagkatapos noon, itinuro ng matandang babae ang lumang tore sa likuran niya gamit ang kanyang tungkod. Isang apoy ang lumabas sa kanyang tungkod at tumama rito. Nasunog ang tore, at mabilis itong natupok. Pagkaraan ng maikling panahon, ang gusali ay naging alikabok. Ang hangin ay nagkalat nito sa lahat ng dako, ngunit kung saan ito dati ay may natitirang bagay na ngayon. Lahat sila ay tumingin sa bagay, at nakaramdam sila ng kakaiba nang makita ito. Ang bagay ay gawa sa tuyong damo. Sa maraming paraan, mukhang pugad ng ibon. Hindi ito mukhang maganda, at mukhang magaspang nga ito. Ngunit malaki ito at ilang metro ang lapad. Maraming tao ang tiyak na makakatulog doon. Iniwan ng walang kamatayang ibon ang bagay na ito. Usis ang tanong ni Hansen. Tinignan ng matandang babae ang pugad ng ibon at may pagkamangha na sinabi, huwag mong maliitin ito. Dito ipinanganak ang walang kamatayang ibon. Ang tuyong damo ay napaka-espesyal, at tinatawag itong evergrass. Kung kaya mong kunin ito, agad mong malalaman kung anong biyaya at pakinabang ang maibibigay nito sa iyo. Wala nang sinabi si Bai Wei. Naglakad lang siya sa harap nito. Iniabot niya ang kanyang kamay na may pagnanasang kunin ang pugad, ngunit ang pugad ng ibon, na mukhang gawa sa tuyong damo, ay may bigat ng isang bundok. Sinubukan ni Bai Wei na iangat ito ng ilang beses, ngunit hindi ito gumalaw. Hindi rin niya mahayla ang tuyong damo. Ngumiti ang matandang babae. Ipinanganak doon ang walang kamatayang ibon, at doon ito nanirahan ng 1,000,000 taon. Ang kapangyarihan ng walang kamatayan ay nasa buong pugad ng walang kamatayang ibon. Kahit ang mga deified na armas ay hindi maihahambing dito, kaya magiging napakahirap itong ilipat. Kumunat ang noo ni Bai Wei. Sumikat siya ng kulay ginto. Isang gintong anino ang sumunod sa kanya at nagparamdam sa kanya na mas malakas kaysa sa dati. Nagulat si Hansen. Hindi niya alam na mayroon siyang ganito. Kahit na mayroon si Bai Wei ng malaking pagtaas ng kapangyarihan, hindi ito mahalaga. Hindi pa rin niya mailipat ang pugad ng walang kamatayang ibon kahit 1 pulgada. Wala namang tila gumagana. Ang mga deified na bagay ay hindi isang bagay na maaaring makuha ng isang marquis. Mukhang imposible na makuha ito ni Bai Wei. Iniwan ng walang kamatayang ibon ang pinakamahalagang bagay sa iyo. Kung hindi mo ito makuha, hindi mo masisisi ang sinuman sa iyong kawalan ng kakayahang gawin ito. Ngumiti ang matandang babae. Kumunat ang noo ni Bai Wei at hindi nagsalita. Tinignan niya ang pugad, ngunit wala pa rin siyang ideya kung paano dadalhin ang pugad ng ibon kasama niya. Tinignan ni Hansen ang matandang babae at nagtanong, kailangan bang tapusin ng tao ang daan ng buhay at kamatayan upang maaprubahan ng walang kamatayang ibon? Doon lamang ba makukuha ng tao ang pugad ng walang kamatayang ibon kasama nila? Si Bai Wei, nang marinig iyon, ay lumingon upang tumingin sa matandang babae. Nagbago ang kanyang mukha. Hindi na niya kailangan itong sagutin. Alam na nila ang sagot sa loob na. Naglakad si Hansen sa harap ng pugad ng walang kamatayang ibon at hinawakan ang gilid nito. Sa sandaling mahawakan niya ito, nagsimulang lumipad ang pugad at pagkatapos ay lumiit ito. Naging maliit ito na parang kamay, at lumipad ito upang tumabi at umupo sa kamay ni Hansen. Naiintindihan ko na. Iniabot ni Hansen ang pugad ng ibon kay Bai Wei. Kinuha ni Bai Wei ang pugad ng ibon, ngunit sa sandaling bitawan ni Hansen, nahulog ang pugad ng ibon sa lupa na parang isang higanting bato. Hindi mapigilan ni Bai Wei ang pagbagsak nito, at nahulog siya kasama nito. Ang pugad ng ibon ay nasa sahig. Kahit gaano pa siya kahirap, hindi niya ito maiaangat.